So welcome back na naman dito sa ating channel Pinoy Tech Spot. And guys, today meron tayong biniling SSD, no. Isa itong storage device. Ito yung tinatawag na solid state device, guys, no. So ito is parang katulad ng hard disk, pero napakalaki ng pagkakaiba nito sa hard disk. So yung hard disk kasi is yung nakagis na nating storage device nitong late 2000 and 2010s, no. Pero itong SSD is nagsimula siyang sumikat nung mga mid 2010s na, no. Dinedevelop na siya, marami na rin naglabas ng ganitong produkto sa market, no. So ito siya. Yan. Ito nga pala yung brand niya, guys, PNY. PNY, isa itong American electronic company, no. PNA Technologies yung pangalan ng company nito. So isa itong American base. So mahilig akong bumili ng mga American products dahil guaranteed yung quality. Gaganda yung quality. So itatry natin to ngayon. Bubuksan natin, ini-install natin. Yan. Samahan nyo ako, guys, and tara na. So okay, guys, ikakabit na natin to sa ating PC. Tignan nyo na lang, replay na lang natin dito sa video. Okay? So okay, guys, nakakabit na natin yung SSD dito sa ating laptop, no. So guys, yung laptop ko nga pala is HP EliteBook 840G3, no. Second hand lang to, guys, na nabili ko. So maganda na rin yung specs niya. i5 6th gen, tamang pang freelance lang. And ayan, kinabit ko na yung SSD dun sa SATA slot, no. So, meron din akong current SSD dyan sa aking laptop na naka-install yung current na ginagamit ko. So, yung reason ko, guys, is maliit yung space nun, yung current SSD ko. So, kailangan ko ng extra na space. So kaya nag-install tayo ng additional SSD, guys, no. So, ang total space nga pala ng nabili natin is 480 GB, guys. Okay, tignan na natin, guys, kung na-detect yung ating SSD. So guys, ayan, no, may problema akong na-encounter, no. Hindi ma-detect yung SSD natin. So dito, guys, sa sunod na clip natin, guys, no, nagtry akong mag-research and tinry kong i-access, guys, yung BIOS and yung internal setup ng ating laptop, no. So baka hindi siya ma-detect ng BIOS yung ating SSD, kaya hindi siya nag-a-appear dun sa Windows. Pero guys, nung chinek ko, na-detect naman siya sa BIOS level, no, yung ating SSD. Yun nga, na-stuck na ako dito and nag-research lang ako, nag-research kung ano yung possible na root cause nito kung ba't hindi ma-detect yung ating SSD, no. So fast forward na tayo, guys. Okay, dito, guys, naman sa part na to is nagtry ako mag-research kung bakit hindi na-detect yung ating SSD, no, sa YouTube. So nakita ko na article, guys, sa internet na kailangan mo pang i-convert yung SSD from NVR to GPT, no. So dito, guys, inactivate ko siya using CMD. So sundan nyo na lang, guys, yung tutorial. Meron akong nakitang tutorial dyan sa YouTube. So ayan yung title niya, Converting NVR to GPT Partition using CMD, no. Sundan nyo na lang step by step. So yung process nyo is i-access nyo yung disk part. Yung disk part is nandun yung accessibility ng mga disk nyo, available storages nyo, no. So yan, sundan nyo lang yung mga commands natin na type dyan sa CMD and later on magsasuccess naman yung pag-convert ng inyong MBR to GPT ng inyong mga drive. So yung purpose kasi nito, guys, is yun yung recommended setup, guys, na kailangan para sa mga SSD para ma-detect siya ng inyong PC, no. So kailangan i-convert from MBR to GPT. So yan. So dito, guys, successful naman natin siyang nagawa and hindi pa dito, guys, nagtatapos yung process, no. So nung tinry ko siya is hindi pa rin ma-detect ng laptop natin, guys, yung SSD, no, kahit na convert na natin siya from MBR to GPT. Kaya nag-research pa ulit tayo ng possible techniques or possible way para yun nga, ma-detect ng laptop natin yung ating bagong SSD, no. And eventually, guys, meron akong nakitang article and yun pala is kailangan mo siyang i-convert
or kailangan mong gumawa ng bagong volume guys, no, gamit yung iyong disk management, no. Ito, meron akong site na nakita. Sundan nyo na lang guys yung process kung nakaka-encounter kayo ng same problem katulad ko. And ayan guys, successfully sinundan ko yan. And finally yan guys, lumitaw na yung ating bagong SSD, no. Yan. Okay guys, no, maraming salamat sa mga nanood, and huwag kalimutan mag-like and subscribe kung meron kang napulot na knowledge and natulungan ko kayo dito sa video na ito. Yun lang, maraming salamat and God bless you.